maaari daw na i-represent yung stunted career growth pagdating doon sa kung sino man yung nag-aalaga nito. So, yun, kung halimbawa medyo naniniwala kayo or Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today. Ito, gumawa naman ako ng listahan ng mga halaman na dapat daw nating iwasan ngayong 2024. Ito ay ayon sa mga naniniwala sa Feng Shui. So yan, kung halimbawa naniniwala kayo sa Feng Shui, ito yung mga halaman na dapat nating i-avoid. Gawin pa man, disclaimer lamang po. Ito naman ay kanya-kanya tayong paniniwala. Depende na lang sa mga manonood nito, sa mga naniniwala sa Feng Shui or hindi. Pero syempre, ang mga halaman naman ay kahit ano pa man yan is magandang pang-display sa loob ng bahay. So, pero iisa-isahin natin kung ano ba yung reason kung bakit itong mga halaman na to ay hindi pwede or hindi magandang ilagay sa loob ng bahay natin ngayong taon na ito. At bago tayo pumunta sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandito po sa screen yung aming complete address. So unahin na natin sa ating listahan itong mga halaman natin daw na bonsai o yung mga binobonsai natin na kahit anong klase na bonsai. Unang-una daw sa lahat kasi syempre diba yung bonsai is instant natin or pinipigilan natin yung pag-grow ng halaman. Ito ay ayon sa Feng Shui. Kaya daw kung iahambing natin sa career natin or dun sa natin sa personal life natin, maaari daw na i-represent yung stunted career growth pagdating doon sa kung sino man yung nag-aalaga nito. So, yun, kung halimbawa medyo naniniwala kayo or naniniwala talaga kayo sa Feng Shui at mahilig kayong maghalaman, ito yung mga halaman na dapat natin, number one, na dapat nating i-avoid this year. Pero kung hindi naman, edi syempre, okay lang namang i-display natin. Ito ay lamang, gabay lang or guide lamang sa ating mga manonood. And ito kasi mga bonsai, napakarami rin yung napakaraming types. Meron yung bonsai talaga na panglagay sa garden, yung inaalagaan talaga as in yung parang puno kung tingnan. And meron naman tayo ng mga medyo common lang kasi pag sinabi mong bonsai, medyo pricey. Kasi syempre yung age at saka yung age ng halaman na pinagbabasihan dito, kadalasan yan talagang matatanda na or 100 years old na nga yung ibang mga bonsai. And meron tayo nabibili na hindi na natin common or yung mas mura kasi parang semi-bonsai lamang siya. Yung katulad ba nung talagang ang pag-aalaga ay sobrang tagal na. So ito yung kadalasan kasing i-display. Maganda kasi talaga siyang unang-una panglagay sa living room o kaya sa isang corner ng bahay natin na na maliwanag, nakakadagdag ganda kapag parang may miniature trick ka sa loob. Kaya yun, marami yung nag-aalaga nito. And dito pa nga sa atin, ang pinaka binobonsai dito kasi sa atin kadalasan is yung mga yung mga fruit-bearing trees. So makakakita kayo kasi talaga ng nag-aalaga dito na maliit yung mga puno nila, yung mga fruit-bearing nila, pero namumunga. So yun, and I think it is actually included din dito sa listahan natin. And ang susunod naman sa ating listahan ay yun namang tinatawag natin na tamarind or yung literal na sampalok talaga. And katulad ng nabanggit natin dun sa una nating listahan dito sa kauna-unahan is bonsai. So 'di ba yung mga kadalasan dito sa atin mas inilalagay around siguro mga 4 feet, 5 feet. Maganda kasing pang-display yan sa loob ng bahay, yung mga fruit bearing. Nakakita na ako nun yung halimbawa yung mga orange tree na medyo maliliit talaga tapos namumunga siya kasi nakakapagdagdag decoration at ganda sa loob ng bahay yung mga kapag talagang namumunga na yung mga puno. So ito may mga nakita rin tayo ng mga sampalok na binobonsai. And kadalasan kasi ito nagiging puno siya. Ito yung isa sa pinaka dapat nating i-avoid na halaman or na puno or na bonsai. Itong tamarind. Dahil ito daw kasi ay nagdadala ng negative energy sa kung sino man yung sa loob ng bahay
at saka nagdadala daw ng mga sakit. And eto kasabihan to sa atin, dito sa atin, ng mga matatanda. Yung mga sampalok tree kaya pala wala din masyadong or iniiwasan na anuhin sa bakuran, bahay natin is si ano daw, binabahayan daw ng mga masasamang espiritu or ng maligno kasi nagiging puno siya na malaki. Pero yan ay kasabihan ng matatanda. Very long time ago na yan. So yan, syempre, nadadala pa rin natin hanggang ngayon yung mga ganyang kasabihan. Ang susunod sa ating listahan ay ito naman tinatawag na weeping fig. So dun sa mga hindi medyo familiar, ito ay yun, kasama siya or included siya sa fig family. And iba siya sa sa fiddle leaf fig kasi ang fiddle leaf, 'di ba, yung malalaki yung dahon. Ito yung halaman na meron kami sa loob ng bahay. Yung weeping fig kasi mas maliliit talaga yung dahon niya. Yun nga lang, syempre, parang bushy siyang tingnan. And ito kasi matibay din siya sa kahit ilagay mo siya sa loob ng bahay natin, hindi nanlalagas yung mga dahon na yan eh. At saka hindi basta-basta namamatay ang mga weeping fig. And minsan kasi para siyang nagagawang parang Christmas tree or something like that. Nalalagyan siya ng mga decorations kasi nga yung style ng weeping fig. And nakokortehan siya or nalalagyan siya ng shape. So yun yung mga advantage kasi kapag ka nag-aalaga ka ng weeping fig. Yun nga lang, sabi or ayon sa feng shui, nagdadala kasi ito daw ng negative energy sa loob ng bahay natin. Yun, nabanggit ko sa inyo yung mga advantage itong weeping fig. Ang disadvantage niya, medyo mahirap siyang sabihin nating linisin. Maliban na lang kung halimbawa, medyo maliit pa yung weeping fig, pwede nyong isoak kasi yung buong dahon niya sa timba para matanggal yung dust. Yun kasi yung isang disadvantage niya. Siyempre, mas maraming dahon, they tend to collect more dust dahil dun sa dami ng dahon. So, kung iisa-isahin mo naman kasi yan, is matatagalan ka talaga. So, and kung halimbawa, hindi naman kasi nalalahat kapag yung ginamitan natin ng mga feather duster, ang pinaka ginagawa lang dyan is yung ilulublog mo siya sa timba or sa para mapagpag or matanggal natin yung mga dust na nakolekt niya over time. Pero other than that, napakaganda kasing pang display ng weeping fig sa loob ng bahay natin. Kaya marami pa rin yung nag-aalaga nito or nagdi-display. Ito mas common siya sa ibang bansa. Kung i-compare natin dito. And syempre, hindi mawawala sa listahan natin. Ito siya, parang sabihin na nating kagalit talaga siya ng feng shui, yung mga halaman daw na may tinik. So, dito, syempre, yung mga roses, itong mga, yung euphorbia, kung tawagin dito sa amin. Kasi yung mga matitinik talaga na halaman na pwedeng i-display. Ito, sabihin natin medyo may disadvantage talaga kapag medyo matinik yung halaman. Hindi lang dahil sa nagdadala ito ng negative energy sa loob ng bahay natin. Kung hindi pati na rin, kunyari, meron tayong mga maliliit na bata sa loob ng bahay natin. And sabihin na natin na yung mga halaman na to, yung matitinik is hindi or wala sa lalagyan or sa mataas na lagayan or mataas na space. So may tendency kasi na lalo yung euphorbia. Ang tinik kasi ng euphorbia na halaman, ito kasi maganda talaga siya. Para siyang cactus, mas payat lang yung bawat yung bawat puno niya or yung tangkay niya. And ang isang mo lang dito kasi sa euphorbia is namumulaklak siya. Yun yung nagdadala sa kanya. Bright red color. Actually, iba-iba. Mayroong puti, may pula, may pink, may orange. Pero yung pinakamaganda kasi at ma-notice mo sa kanya ay yung may matingkad na pagkapula na bulaklak. And all year round kasi namumulaklak talaga tong halaman na to. Yun nga lang, sobrang pino or hindi naman pino pero parang karayom kasi yung niyan talaga eh. Yung mga tinik niyan, ang dami, punong-puno yung halaman na yan ng tinik. Kaya yun, syempre, pag curious ang bata, maaari kasi silang matinik. And merong mga halaman na yung tinik is poisonous, tapos toxic, maaaring maka-irritate. Isa pa dito sa euphorbia, pagpalagay mo, matinik na, tapos madagta pa siya. Kaya yun, yung sap niya o yung dagta niya, makati talaga sa balat yan. So, yun yung disadvantage. Kaya, siguro,
yun yung dapat nating iwasan kung halimbawa meron tayong mga bata, maliliit na bata sa loob ng bahay natin. Ang susunod naman sa ating listahan ay yung cactus. So yung cactus, pagpalagay na natin kasama siya dun sa sa thorn or sa matitinik na halaman. Pero yun kasi ito succulent, unang-una sa lahat, di ba? Same time kasi yun nga, pagka matitinik, syempre iwasan na kagad sa feng shui. Ito kasing cactus, specifically daw, ito ay kumbaga parang nagdadala ng negative friction along from sa member ng bawat pamilya. Yun ang sabi sa feng shui ha. Pero kami naman kasi matagal na kaming may cactus at saka ang dami kong nakikitang succulents or yung mga enthusiasts ng mga succulents, ng mga cacti. Wala namang ganon. Kumbaga yun, nasa sa paniniwala nyo na lamang. Ang kailangan lang talagang i-avoid nito ay yun, yung mga bata pa rin syempre. Pero yun, katulad namin, hindi naman talaga kami totally naniniwala sa feng shui. Nasunod kami, syempre wala namang mawawala kung susundin natin. Pero yun, hindi naman namin pagdating sa regarding sa mga halaman, medyo hindi naman kami masyadong doon. Hindi kami sumusunod kasi meron kami mga cacti sa loob ng bahay namin. Pero based dito sa list na ginawa ko, parang yung cacti lang naman o yung mga cacti lang naman yung meron kami sa loob ng bahay namin. Kasi yung tamarind naman, wala naman talaga kami yan. And yung mga weeping fig, ang meron kami, fiddle leaf fig. Ang susunod sa ating listahan, ito personal to, kumbaga hindi siya ayon sa feng shui, pero iniiwasan ko siya na ilagay sa loob ng bahay. Kasi una, madaling mamatay, hindi siya gumaganda kapag ka nasa loob ng bahay. Kaya much better kung nasa labas lamang siya or nandun siya sa area na kung saan siya nagtatrive. Ito yung mga varieties ng mga kalateya. So pagdating dito, ito personal choice ko to. Kasi nga yun, kapag ka ang kalateya, maganda yan. Ang ginagawa namin, kahit anong klase ng kalateya, meron kaming orbifolia, meron kaming mga crimson, yung mga doti, mga jessie, meron kami yan. Pero hindi talaga siya gumaganda sa loob ng bahay. Kasi syempre, iba yung isa to sa halaman na pinaka mahirap i-maintain, mahirap alagaan, and mas gusto niyang mas nagtatrive siya kapag ka inilagay mo siya sa, sabihin natin talagang mataas ang humidity level, kasama ng o ng karamihan ng halaman mo, isiksik mo siya doon siya magtatrive. Ang pinaka ginagawa na lamang namin, kung halimbawa, lalo yung mga orbifolia namin, patay buhay sa amin. Hindi naman totally patay, pero parang mamamatay na siya, gaganda bigla, lalaki ng dahon, tapos biglang after mapapansin mo na lang, biglang nauubos yung dahon niya, biglang nasusunog kahit yung bagong sibol. So ang hirap. And ang ginagawa na lang namin, kung halimbawa talagang kunyari may event or may bisita or kaya may gathering sa bahay, and gusto namin mag-display or magdagdag ng halaman na magaganda sa loob ng bahay, ang mga kalateya kasi, ito kasi mga to, kilala siya sa pagkakaroon ng magagandang malalaki at saka colorful at saka yung madadaming designs na dahon. Kaya napakagandang pang-display sa loob ng bahay. So ang ginagawa na lang namin, ito namang mga kalateya, maliliit lamang siya. Tsaka na lang namin sila kukunin, ipipick up, and then ilalagay namin sa mga portion or area ng bahay namin na gusto namin lagyan ng halaman. And then after the event, syempre maghapon lang naman yun, di ba? So tsaka namin na siya ibabalik ulit. So parang gano'n na lang. So di ba parang nagdagdag decoration ka. Yun yung mga natin, pwede nating gawin pagdating dito sa mga kalateya para lang ma-maintain natin yung ganda. Every once in a while, kung gusto mo talaga, pwede naman nating ipasok kung sabihin na natin once or twice a week sa loob ng bahay and then balik natin. Kasi madalas mo siyang ipinapasok, sabihin na nating umaga, lagay natin. Gabi, ibabalik natin siya. Syempre, yung change dun sa environment ng halaman, nakapekto pa rin yun doon sa sa mga halaman natin. Yung sudden changes ng temperature, syempre, iba pa rin yun. Yung humidity level, iba pa rin yun. So, maaaring pumangit yung mga halaman natin kung papalit sila. Pero kung halimbawa, lang naman, yung every occasion lang. So, walang problema sa tingin ko. Susunod sa ating listahan ay ito namang mga fake plants. So, pagdating dito sa fake plants, itong mga fake plants kasi, ito sa tingin ko, depende na lang sa naniniwala. Ito kadalasan kasi ito ginagawa or ginagamit sa mga mall. Yan. Tsaka sa mga businesses. Na kasi ngayon, di ba, usong-uso yung mga halaman.
And siya talaga ngayon is in-incorporate na sa mga bagong tayong building, sa mga businesses, so, or sa mga kung ano-anong makikita nyo mga bagong lugar, di ba? Even sa mga sa mga bagong bahay ngayon, parang meron na silang ini-incorporate talaga nila yung design ng mga living wall. And kadalasan kasi kapag kaganyan, para easy to maintain, mas gumagamit sila ng mga fake plants. Yun, kaya minsan, hindi rin maiiwasan na yun, nag-aalaga ng mga, or nabili talaga tayo ng mga fake plants kahit sa loob naman ng bahay natin eh. Siyempre, kasi kapag ka fake plants, walang maintenance yan at all. Ang pinaka-maintenance na lang yan, lilinisin mo yung alikabok or yung dust na na-collect niya over time. Pero other than that, syempre, hindi yan mamamatay, hindi yan hindi mo kailangan diligent, fertilizer. Hindi rin siya yung sasabihin mong lalago or tataas, magiging leggy. Kaya maganda siya. Ang na lang yan, disadvantage, ay natagalan, lalo na kapag ang pinaglalagyan mo sa kanya ay tinatamaan siya ng sabihin na nating direct sunlight, nagpe-fade din naman yung kulay niya. Tapos minsan, kapag matagal na siya, luma na siya, maano mo na siya, madidistinguish mo na or mapapansin mo na talaga na fake plant siya. Unlike nung binili mo siya nung bago pa lang siya, hindi mo kagad manonotice na peki pala tong halaman na to. Ang susunod sa ating listahan ay itong mga dead plants. Sa pagdating dito sa dead plants, wala naman talagang nagdi-display or nag-aalaga ng mga patay na halaman. Siyempre, aalagaan mo pa ba naman ng patay na halaman, di ba? Pero minsan kasi, ang nangyayari is, hindi mo na kagad nanonotice or napapansin na ito palang halaman na to is patay na, tuyo na. Yun yung siguro sinasabi dito. So kung halimbawa may patay ka na halaman, much better kung iaano na kagad natin, i-dispose natin siya kagad. Para siyang magdala ng mga ng mga insekto or ng mga na syempre na kumakain dun sa dead plants, or baka mamaya mo may ang una bad odor sa loob ng bahay natin, di ba? Maaari kapag ka nabubulok yan, lalo na yung napapasek or yung nalulusaw, meron yung meron yung foul odor na inire-release or inilalabas eh. So yun yung dapat nating i-avoid. And siguro hindi ko alam kung considered as dead plants na ba yung mga dried flowers, yung makikita natin sa sa dangwa. Yun, 'di ba? Uso dun yung yung mga dried flowers, yung mga lavender, kasi mababango tong mga to eh. So yun. And eto kami personally, meron talaga kami nito sa bahay kasi nga mabango siya eh, tsaka dagdag decoration talaga siya sa corner or sa part ng bahay mo na pwede mong paglagyan. At tsaka ginagamit din siya sa flower decoration. Kung halimbawa mahilig kang maglagay ng bulaklak sa base mo, isinasama talaga siya doon. So yun. And syempre nasa paniniwala niyo pa rin naman yan. Ito ay guide lamang itong mga plants na ito, itong vlog natin na regarding sa mga dapat daw iwasan ng mga halaman ngayong 2024. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.